Kahit pagod na nga ang mga person sa ngalan ng paglalamyerda ay hahamakin ang lahat. At dahil malayo-layo nga guys ang nilakbay namin from Manila to Cebu City, hindi na namin pinalagpas ang pagkakataong ito. Pagkatapos nga namin guys na bisitahin yung Sirao Garden ay sinunod na namin itong Tops. Isa nga ito guys sa pinakasikat na famous tourist destination dito sa Cebu City, ang Tops. Isa nga ito guys sa mga bucket list na gusto ko talagang puntahan dito sa Cebu. Marami kasi akong nakikitang nagpo-post dito. Bukod kasi sa kanyang panoramic view, isa kasi itong kilalang place for celebrations, romantic sunset dates, and simple group outings with friends and family. Bandang taas ng bundok nga ito guys, kaya matatanaw mo talaga ang buong paligid ng Cebu City. Medyo sadyain din guys yung lugar na ito, kaya mas maganda na nakarent kayo ng sasakyan. 100 pesos per person yung entrance fee dito. Available din ang kanilang mga parking area. Marami din ditong mga restaurant na pwede nyong kainan at mga resto bar. Para sa akin guys, perfect ito during at night. Lalo na during sunset, sobrang ganda talaga dito. Sayang nga lang guys at tanghali kami pumunta dito. Another bayad kasi kapag mag-extend kami ng oras sa aming trip. Di na tayo nga ito guys ng maraming turista. Open nga ito guys 24 hours a day, 7 days a week. Kaya perfect talaga ito sa mga magbabarkada. Pag budgetarian ka naman guys, you can bring your own foods. You can have a picnic-style meal on a public seating and tables. Baka naman isang fiestahan na yung dadalhin yung pagkain. Wag naman at baka masita din kayo. Pet-friendly din dito guys sa Tops. Diba? Sobrang ganda talaga dito guys. Sobrang maa-amaze ka sa nature. Yung pag tumingin ka sa malayo, parang mawawala lahat ng mga stress mo. So, nag-decide nga kami guys na pumunta ng taas. Ang problema, hindi kami aware na sarado pala guys. Dito lang naman guys sa side na ito, pero dun sa kabilang side ay open naman siya. Yun nga lang guys, magbabayad kayo ng separate na entrance fee. Bukod nga dun guys sa main entrance, may bayad din dito guys pag umakyat ka sa taas. Tanghaling tapat nga ito guys, so sobrang init talaga sa labas. Pag umakyat kami sa taas, na masusunog ka talaga sa sobrang init. Kaya napagpasyahan na lang namin na wag nang umakyat ng taas kasi same lang naman ang view. Open area kasi siya guys, kaya wala ka talagang masisilungan doon. After nga naming maikot ang Tops, dumiretso naman kami guys sa next destination namin, ang Temple of Leia. Isa din ito guys sa mga sikat na tourist attraction dito sa Cebu City. Alam nyo ba guys, ang Temple of Leia ay pagmamay-ari ng grandparents ni Ellen Adarna. Malapit nga lang ito guys sa Tops, kaya hindi na rin namin pinalagpas na madaanan ito. Meron din palang entrance fee dito guys, 150 pesos per person. Yung Temple of Leia guys, para din siyang Taj Mahal look like. Malapalasyo ang datingan, sobrang laki. Matatanaw mo din ang magagandang view sa labas. Yung Tops pala guys at yung Temple of Leia ay halos magka-same lang ng view sa labas. Ginawa nga itong Temple of Leia guys as a tribute to Leia Albino Adarna by her husband, Teodorico Soriano Adarna. Kagaya ng Taj Mahal, it symbolized the eternal of love. Maliban nga guys sa panoramic views, makikita mo rin dito ang iba't ibang attractions like an art gallery, statues, and museum. Kaya sobrang yaman talaga ng pamilya ni Ellen Adarna. Mula dito, makikita mo nga guys ang island of Lapu-Lapu at ang airport. Very historic at detailed talaga guys ang loob nito. Open nga pala ito guys every 6 AM until 11 PM. Hindi nga kami guys masyadong nag-stay sa labas kasi sobrang init nga. Syempre, wag din nating kalimutan na magpa-picture sa bawat magagandang anggulo nito. Dahil nga ang daming taong pumupunta dito guys, kanya-kanyang diskarte kung paano ka kumuha ng solo picture mo. Kahit sa ang sulok kasi magandang magpa-picture. Marami nga lang guys photo bomber. After nga naming ma-explore yung labas guys, pumasok nga kami sa mga museum. Pagpasok mo guys, bubungad agad sa iyo ang iba't ibang klase at design ng mga sala. Mga naglalakihang paintings at mga vase. Bawal nga guys pumasok sa loob kaya may mga harang ito. Sa hallway ka lang pwedeng dumaan. Makikita mo nga dito guys ang mga iba't ibang pictures ng mga Adarna family. Sobrang yaman talaga ng pamilya nila. Puro ginto ang makikita mo sa bawat sulok.
Pinipreserve talaga nila guys ang history ng pamilya nila. Sabi ko nga, kung ito yung bahay ko, feeling ko princess na ako. Yung mga Roman style structure kasi guys, parang mga pangpalasyo ang datingan. Meron nga din itong high ceiling. At simple lang din ang layout ng temple na ito. Minsan, parang maliligaw ka kasi halos magkakapareho at magkakamukha nga ang bawat sulok nito. More on museum talaga guys ang loob nito, up and down. Kung ano yung itsura sa baba ay halos ganun na rin ang itsura ng nasa taas. At kung makikita nyo guys, left and right yung stairway. Pwede mo rin puntahan dito sa kaliwa at pwede mo rin puntahan dun sa kanan. Kapag umakit nga dito guys, feeling mo para kang princess. Kasi nga, bungacious talaga yung staircase nila. Perfect nga dito guys magpa-photoshoot like debut, prenup, birthdays, at iba pa. Lalo na sa grand entrance at sa may staircase. Bawat partition ng room na ito guys ay makikita mo yung iba't ibang klase ng mga sala set. Hindi ko lang alam kung ilang years na ito, hindi ko naman kasi nabasa lahat. Basta tinitingnan ko na lang yung itsura niya. At hindi ka rin kasi pwedeng umupo at pumasok sa loob. Pero kung makikita mo yung ceiling at tiles nila, aba sobrang ganda talaga. Worth it din naman pumunta dito guys. Hindi lang naman kasi temple yung makikita mo dito, pati yung nature at view sa labas. May magagandang view din kasi na matatanaw mo sa labas guys. Sabi ko nga sa inyo, bawat sulok ay hindi na namin pinapalagpas na magpa-picture. Ito kasi ang goal namin, may ma-upload sa Facebook at sa Instagram. At para din naman, meron kang memories na pumunta ka ng Temple of Leia. Diba guys, sobrang ganda talaga ng staircase nila, may napakabonggang chandelier pa. Kung makikita nyo nga guys, ang daming tao talaga. Ayan pala guys, yung nasa likod ko, si Leia, yan yung kanyang rebulto. Para talaga siyang Diyosa. Ako kaya, papagawa din kaya ako ng rebulto ng mapapangasawa ko? Well, hindi ko naman pinangarap yan guys. Gusto ko lang yung mahalin lang niya ako ng tapat at ako lang. Ganon, yung wala akong kaagaw. Yung ibibigay niya yung buong puso niya sa akin. Sapat na yun. Che, ang drama ko talaga. Wala lang, na-inspired lang kasi ako sa relationship ni Leia at ng kanyang asawa. Ba, very sweet and romantic. Naikot na nga namin guys ang bawat sulok nito. At may time limit din kasi ang pagstay dito. So ayan nga guys, after nga naming libutin yung buong temple, need na rin namin pumunta sa next destination namin. Ewan ko, basta sobrang pagod talaga yung araw na ito. 5 yatang tourist spot ang pinuntahan namin. Pero okay lang, ito kasi yung goal namin, yung maggala at maglamierda. Sabi nga nila, enjoy life. Habang may buhay, may pag-asa. Ngek, anong connect doon? O siya, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye!